Handa na ako. Sa oras na lumabas siya sa hukay niyan, ako naman ang aatake. Oh, ano naman ang isang yun? Bigla na lang, may malakas na aura mula dun sa itaas. Kanina pa ba ang isang yun doon? Hindi na siya malakas ang matibay. Ang kanyang panlaman ay napakatalas. Kahit na nakikipaglaban siya sa isang malakas na nilalangan, ay nagawa niya pa rin ako masagap mula dito. Siguro nga ay kanina pa nandun ang isang yun. Hindi ko lang siguro napansin dahil sa napakalakas na abilidad ni Zig. Napapansin ko na isa-isa na silang naghahanda. Balak pa nila akong atakihin ng sabay-sabay. Kung magkatao, ganun nga ang binabalak nila. Mukhang mangyayari ang nais ni Zig. Nagamitin ko ang isa sa mga abilidad ko. Hoy ikaw, Zig! Talagang aminado ka na sa sarili mo na hindi mo ako kaya mag-isa. Kaya umaasa ka na ngayon sa mga kasama mo para lang mailabas ang isa sa mga abilidad ko. Talagang mahina kang nilalang, Zig. Ano ba ang pinagsasabi mo? Yung hindi mo nga magawang wasakin ang abilidad kong ito. At huwag kang mag-alala. Lalabanan kita mag-isa hanggang sa mailabas mo ang tunay mong abilidad. Kung inakala mo hindi ko napapansin ang ginagawa ng mga kasama mo, nagkakamali ka. Kanina ko pa napapansin na isa-isa na silang naghahanda. Kahanga-hanga talaga ang talento mo, tanda. Akalain mo yon. Habang abala ka sa pagwasak sa aking abilidad, ay nagawa mo pa rin masagap ang aking mga kasamahan. Ibang klase ka talaga, tanda. Pero huwag kang mag-alala. Naghahanda lang naman sila dahil baka tumakas ka pag itinudo ko na ang lakas ng aking abilidad. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na kasi ang tinatago mong kapangyarihan. Masyado nang mataas ang pangarap mo, Zig. Eto naman ngayon, asubukan mo! Ano naman kaya ang binabalak niyang gawin? Aba, naglabas siya ng mga apoy. Mukhang kailangan kong maganda. Kailangan kong mas pagtibayin pa ang aking abilidad. Kung hindi tumalab sa kanya ang lahat ng ginawa ko kanina, susubukan ko ang isang ito. Sa oras na may lumusot kahit na isa, sisiguraduhin ko na ang magiging katapusan ng hambog na ito. Magkakanagit! Etong para sa'yo! Sige lang! Sugod! Ano nangyayari? Parang mas lumakas yata ang kanyang abilidad.
bagay na to. Humanda ka. Dahil talagang ginagalit mo na ako. Heto na! Naghihiyap na boy. Alam kong okay lang ang aking ama. Pero, bakit hindi ko maiwasan na mag-alala? Malakas na apoy. Ang pinanlaban niya sa dambuhalang kuryenteng dragon. Bakit hanggang ngayon, wala pa ding ginagawa ang matandang yon? Ano ang pinapanap niya? Ano pang ginagawa mo si? Gawin mo na. Bago ka pa maubusan ng lakas. Tanggapin mo ang lahat na to! Eto pa! Eto pa! Eto pa! Eto pa! Hindi kita titigilan, hambog ka! Kaya tanggapin mo ang mga to! Siguraduhin mo lang na mapapanatili mo ang lakas na iyong abilidad. Dahil kung hindi, siguradong masusunog ka ng buhay, hambog ka! Tila yata ginaganahan si Zig. Kaya hindi niya napapansin. Naubos na ang enerhiyang ibinigay ko sa kanya. Kung inaakala niya na kaya niyang wasakin ang abilidad kong ito, gamit lang ang apoy niyang yan, ay nagkakamali siya. Tanggapin mo ang lahat na to hanggang sa lumamog ka! Ganyan ba talaga ang ugali ng mga malalakas sa mundong ibabaw? Matitigas ang ulo. Alam niya naman ang ginawa ko. Pero bakit patuloy pa rin siya sa pag-atake sa akin gamit ang walang kwentang apoy niyang yan? Alam kong alam niya na gumamit ako ng Ren at ginamit ko ito sa aking abilidad at mas pinalawak ko pa ang Gyo. Pero bakit patuloy pa rin siya sa pag-atake ng apoy na yan? Pag tumagal pa ang laban nila ng ganyan, baka hindi nakakailanganing gamitin ng kanyang kalaban ang tunay niyang abilidad. Dahil sa paggamit ko ng Red at sa pagpapalawak ko sa Gyo, ay mas mabilis na mauubos ang taglay kong aura. Kaya sa oras na tumigil siya sa pag-atake, ay gagamitin ko na ang pinakamalakas na atake ng abilidad kong ito bago pa ako maubusan ng oras. Paano ba yan, Zeke? Kaya kong gawin to ng tuloy-tuloy kahit gaano pa katagal. Yun ang pagkakaiba ng aura nating dalawa. Lalo na ngayon, dahil sa ginamitan mo ng Ren ang dambuhala mong abilidad, mas mabilis na mauubos ang iyong aura at sinabayan mo pa ng pagsagad ng iyong Gyo. Talagang nakatuon ka na sa pagdepensa, kaya naman hindi ka makagawa ng pag-atake dahil sa paggamit mo ng Ren at Gyo. Kaya naman ang tanging pag-asa mo na lang ay ang hintayin akong tumigil sa ginagawa kong ito para makagawa ka ng malakas na atake. Hindi maaari. Alam niya pala ang binabala ko. Paano na to? Kailangan mapigilan siya para makagawa ako ng pag-atake. Ano na, Zeke? Mamili ka. Ang mawasak ang iyong abilidad o ang maubusan ng aura at lakas. Kapag itinigil ko ang paggamit ng Ren at Gyo, tatagos ang kapangyarihan niya sa aura ko at sasamantalahin niya yon para tustahin ako. At kung hindi ko naman ititigil ang paggamit sa Ren at Gyo,
mauumusan naman ako ng aura at lakas. At pag nangyari yon, mas madali niya na akong sunugin. Nakakainis. Pareho lang ang magiging resulta. Tuso ang matandang to. Maghanda ka na lang sa iyong magiging katapusan, Zeke. Napakalakas na aura. Hindi mo...